Ikaw ba ay naniniwala sa multiverse? Multiple verse, yung multiple universe. Kumbaga, kung napapanood mo 'to sa mga ano 'no, sa mga Marvel movies, 'di ba? Meron kang ibang version 'no, sa ibang universe, mga tol. Iba't ibang mga version mo, walang katapusang version mo. Yung parang sa ano 'no, parang sa Spider-Man, nagsama-sama silang tatlo 'no, mula sa iba't ibang universe, iba't ibang Earth, mga tol. So ano ba 'tong hypothesis na 'to, mga tol? Alamin nga natin 'to, pag-usapan nga natin 'to, mga tol. Mula rito kay Bula Lord YT. No, kung mahilig ka sa mga ganitong interesting topic, mga kapatid, samahan ninyo ako. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo kapag may mga ganito tayong interesting topic na pinag-uusapan. Alright, so wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to. Alright, multiverse. Ang daming nag-request nito. Sadly, hindi ko kayo napagbigyan agad. Hayaan nyo, pabawi ako sa inyo ngayon. Isang buong video para lamang sa multiverse hypothesis. Hindi na natin patatagalin pa ito. Simulan na natin. You've stated that you believe there could be an infinite number of parallel universes. Does that mean that there is a universe out there where I am smarter than you? Yes, and also a universe where you're funny. There was darkness, and then there was light. And poof, it became Coco Crunch. The joke lang. Pero kung tatanungin ko kayo, anong alam nyo sa universe? Malamang sasabihin nyo multiple galaxies, planets, stars, and stuffs. Even so, it comes from the word uni, meaning isa lang. Yeah. What if merong mga parallel universe o multiple universe? Ano bang alam natin sa universe? Big Bang inflation, alam na natin yan for sure. Pero bago mag-Big Bang, anong meron? Ang ating universe ay accessible lamang through telescope sa ngayon at ang kayang abutin lamang nito ay 90 billion light years. Ayon sa multiverse hypothesis, ang ating universe ay isang maliit lamang na subset ng multiverse. Just to be clear, medyo may kaibahan ng parallel universe sa multiverse. Parallel universe ay mostly fiction. Multiverse, however, has some hypothesis. Although, nagagamit din ang salitang parallel universe sa multiverse. Sana clear tayo dito. Medyo lumusong tayo ng kakaunti. I will try to explain as best as I can. Kung may naguluhan, please comment it out. Ayon sa siyensya, 13.8 billion years ago, nangyari ang Big Bang at hanggang dito lamang ang impormasyon na kaya nating madetect. Kahit na ang universe natin ay infinite, ang observable universe naman ay finite. Ibig sabihin, may hangganan ang pwede nating makita. Ayon sa ideya ng theoretical physics, ang ating universe ay isang maliit na butil lamang sa mas malaking multiverse. Oh. Ang ating universe ay expanding. We know that for a fact. Yes, fact ito dahil nasusukat ng mga eksperto ang mga properties ng galaxies, ang kanilang distansya simula noong huli itong tignan, ang kanilang posisyon kung saan na sila after a year or couple of months. At base sa resulta, papalayo sila ng papalayo, which means ang ating universe ay nag-e-expand. So, imagine this, ang lobo, hindi ba kailangan ng hangin para lumaki o mag-expand? At one point, nung wala pa itong hangin, maliit ito. Pero noong nalagyan na ng hangin, lumaki na. That applies to our universe. Noong pinakasimula, isa lamang itong maliit na bagay, mas dense at nangyari nga ang Big Bang. Kung pagbabasehan natin ang inflation, bago nangyari ang Big Bang, ang universe ay hindi puno ng particles, antiparticles o radiation. Instead, ito ay punong-puno ng enerhiya na kaparehas ng kalawakan. At ang enerhiyang ito ang naging dahilan
sa pag-expand ng kalawakan. Dumating ang pagkakataon na ang inflation ay natapos na at ang lahat ng enerhiya ay nag-convert sa matter at energy. At ito nga ang simula ng Hot Big Bang. Ang parte ng universe na na-observe natin ay ang parte kung saan natapos na ang inflation. Pero beyond that, mayroon pang mga unobservable universe kaparehas lang sa atin. Hindi rin tayo nila nakikita. So ito ay hypothesis mga kapatid, no. Yan ay parang imahinasyon pa lang din naman, no. Wala pa naman siyang sapat na basehan kasi nga may hangganan yung kaya nating makita, no, sa observable universe natin. So beyond that mga kapatid, wala na tayong alam, no. Hindi na natin alam kung ano pa yung nandoon. Para nga sa mga scientifico at sa science na hindi naman naniniwala sa Panginoong Diyos. Walang imposible, no, sa mga bagay na ganyan mga tol. Pero kung titignan mo rin naman ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, wala rin naman talagang imposible. Pero bakit nga naman magkakaroon pa ng multiverse, no? May ganito ka dito sa mundong to, dito sa universe na to. Tapos meron kang ibang version sa ibang universe mo. Kumbaga, halimbawa, dito isa kang tambay, isa kang palamunin ng magulang mo. Doon naman sa kabilang universe, ay isa kang bilyonaryo. Wow, no? Isa kang bilyonaryo, sikat na tao mga tol. Yan yung ano nila, no? Yan yung pinaniniwalaan nila doon sa multiverse mga tol. So ano yun? Bakit gagawa ang Panginoon Diyos ng ganong klase? No? Yung pinaka best version of you, yun ang dadalhin niya sa kanyang kaharian. Ganun ba yun? No? So tingnan natin mga kapatid kung ano pa ang masasabi rito. Si Mark Tegmark na isang cosmologist ay nagbigay ng taxonomy ng universe sa labas ng ating observable universe. At ito ang kanyang paglalarawan. Sa level 1, ang mga iba't ibang universe ay naka-arrange sa taas ng bawat isa at ito ay tinatawag na Hubble volumes. Lahat ng universe dito ay may kaparehas na physical laws at constants. Ayon sa model na ito, ang iba't ibang universe ay may pagkakaiba pero meron ding halos kahalintulad sa atin. Sa level 2 naman, ang mga universe ay may iba't ibang physical laws and constants at ito ay patuloy na nag-i-inflate pero merong mga rehiyon na titigil sa pag-inflate at gagawa ng distinct bubbles na parang mga nasa loaf bread. Ito yung mga butas sa tinapay. Imagine niyo na lang ang tinapay ang universe at ang butas na yon ang tumigil sa pag-inflate. Sa butas na yon, mayroong mga maliliit na level 1 multiverse. Sa level 3 naman, ito ay kilala bilang many worlds interpretation of quantum mechanics. Dito mo makikita mga doppelgangers mo. In short, yung katulad sa ating universe. Halos katulad lamang ito ng level 1. Pero sa level 1, walang doppelganger. Ang level 4 naman ay tinatawag na ultimate ensemble. Dito pinagsama-sama ang level 1 to 3. In short, ang multiverse sa level 4 ay pwedeng may kaparehas na physical laws at pwede ring magkakaiba. Ang mga physicists na nag-aral sa quantum level ay nakakita ng kakaiba. Isang halimbawa na lang ang photons, kung saan ito ay isang particle at isang wave. Ayon kay Hugh Everett, kapag ang physicist ay sinukat ang photons, ang ating universe ay mahahati sa posibleng dalawang kalalabasan nito para ma-accommodate ang dalawang posibleng resulta. Ibig sabihin, sa isang universe, noong sinukat ng scientist ang photon, sa particle niya ito ginawa, habang ang isang scientist naman sa ibang universe, sinukat niya ito gamit ng waveform. Ito rin ang naging eksplanasyon kung papaanong nasusukat ang photon sa isa pang state nito. Medyo kakaibang theory ni Everett, pero kung ito nga ay totoo, ibig sabihin lahat ng action na ginagawa natin ay nagke-create ng panibagong universe. Ibig sabihin may mundong buhay si Hitler, may mundong hindi rin siya naging pinuno at may mundong hindi siya pinanganak. Pero hindi tayo aware sa ating mga doppelganger. So papaano natin nalaman na posible ang hypothesis na ito?
Well, there is a thought experiment which theoretically prove or disprove ang ideya. Tinawag itong quantum suicide. Quantum suicide. Brief summary lamang ito. Isang lalaki ang nakaupo, nakatutok sa ulo nito ang isang baril, pero hindi ito ordinaryong baril dahil ito ay nakalagay sa isang machine na sumusukat ng pag-ikot ng quantum particle. Sa tuwing kakalabitin ang gatilyo, ang quantum particle ay masusukat. Depende sa kalalabasan ng sukat, ang baril ay puputok o hindi. Kapag ang quantum particle ay sinukat gamit ang clockwise motion, ang baril ay puputok. Kapag counterclockwise naman, hindi ito puputok. Kinalabit ng lalaki ang gatilyo, pero hindi ito pumutok. Kinalabit niya muli, pero hindi na naman. Paulit-ulit niya itong ginawa at paulit-ulit na hindi pumutok ang baril. Now, bumalik tayo sa pinakauna. Ang pagsukat naman ngayon ng pagputok ng baril ay clockwise. Kinalabit ang gatilyo, then boom, patay ang lalaki. Pero hindi ba ginawa na ito at hindi pumutok? Well, ayon sa many worlds theory, sa bawat kalabit ng gatilyo ng lalaki, gagawa ito ng isa pang mundo. At sa mundong ito, ang lalaki ay namatay nang kalabitin niya ang gatilyo. Unknowingly, ang parallel self nito ay paulit-ulit na namamatay. Ito ang tinatawag na quantum suicide. Just to be clear, ito ay thought experiment. Ibig sabihin, wala talagang nangyaring pamamaril. Medyo magulo, no? Ang gulo ng mga scientist. Ang mga eksperto ay hindi pa alam kung ano ang hugis ng space-time, pero hinala nila ito ay isang flat shape na walang katapusan ng haba. Pero kung ang space-time ay hashtag may forever, edi ibig sabihin at some point in time, uulit ito dahil ang mga particles ay mayroon lamang numbers of ways na pwedeng ma-arrange sa space-time. In short, kung tayo ay mabubuhay na matagal, at some point in time, makakasalamuhan natin ang isa pang version natin. Oh? Well, in fact, since infinite ang space-time, magkakaroon ng infinite na ikaw. Ito ang tinatawag na infinite universe hypothesis. Dahil nga ang observable universe ay kaya lamang maobserbahan hanggang sa dulo ng liwanag, which is 13.7 billion years, at dahil nga ang space-time ay infinity, ang lahat ng nasa ating universe ay muling uulit at a certain point of time, which will create another set of universe. Sa isang hypothesis naman na tinatawag na bubble universe ay may tinatawag na eternal inflation. Ang inflation ay ang pag-expand ng ating universe matapos ang Big Bang, parang isang lobo na nilagyan ng hangin. Ayon sa mga eksperto, may mga ilang pockets of space na hindi nag-expand habang ang ilan ay mag-e-expand pa rin. Dahil dito, magkakaroon ng maraming bubble universe. Ibig sabihin sa ating universe kung saan natapos na ang inflation na siyang naging dahilan ng pag-form ng stars at galaxies ay isang maliit na bula lamang sa napakalaking space. At ang iba dito ay patuloy na nag-e-expand. At ang iba sa mga bubble universe na ito ay posibleng katulad din sa atin. Ang daughter universe hypothesis naman ay mula naman sa quantum mechanics. Ayon sa laws of probability, sa bawat desisyon na gagawin natin, magkakaroon ng maraming universe. Bawat universe na ito ay may iba't ibang desisyon na pinili mo. Halimbawa, pagising mo, pipili ka ng kakainin mo, noodles, itlog o hotdog. Ang pinili mo ay itlog. Dahil sa desisyon na ginawa mo, magkakaroon ng dalawang universe kung saan ang pinili mo ay ang itlog at ang isang universe naman ay ang hotdog ang pinili mo. Maraming eksperto ang nagdedebate kung ang math ba ay ginagamit lamang para ilarawan ang universe o ang math ay kasama sa fundamentals ng pagbuo ng realidad. At ang ating nakikita sa universe ay isang imperfect perceptions ng totoong mathematical nature nito. Malabo ba? Well, ayon kay Max Tegmark na siyang nag-propose ng mathematical universe hypothesis, ang universe ay isang napakalaking mathematical object.
Para sa mga naguluhan pa din, hindi ba ang isang object ay composed by atoms? Ang universe ay composed by math. Therefore, ayon sa teoryang ito, mayroong mga universe na may kanya-kanyang mathematical structure. Lastly, we have the parallel universe hypothesis. Ito ay nagmula sa string theory. Ayon sa string theory, mayroong tinatawag na brain worlds at ito ang mga parallel universe na malapit lamang sa atin. Ang ideyang ito ay nagmula sa posibilidad na may mas marami pang dimensyon bukod sa alam natin na 3 space at 1 time. Posibleng mayroong mga ibang 3-dimensional brain of space na nasa higher dimensional space. Alam niyo mga tol, no, yung mga hypothesis na ganyan, wala pa naman din sapat na ebidensya, no. Pero kung iisipin mo, ano bang magagawa niyan sa ating buhay pa at bakit yan ay pilit pang inaalam ng mga scientist? Dahil ba talagang gusto nilang patunayan na wala namang lumikha sa atin at eto ay nangyari lang talaga dahil dun sa isang Big Bang, 'di ba? Tas napakaraming mga universe. Ang dami nilang hypothesis mga tol, no? Yung iba hindi na natin naiintindihan kung ano ba yung mga ibig sabihin ng mga gano'n. Pero kung iisipin mo nga naman mga tol, kung halimbawa lang naniniwala lang din sila sa dakilang lumikha. Gagawa ba ng napakaraming universe at gagawa ng iba't ibang mga version na tayo na may iba't ibang mga desisyon sa buhay katulad na lang nung kaninang ine-explain. Kung dito pumili ka ng itlog, sa kabila naman pumili ng hotdog. Alam mo yung mga gano'n mga tol, no? Yung mga gano'ng mga bagay. Parang wala ring sense, no? Hanggang ngayon, wala pang kasagutan ng mga scientists dito. Around 1.8 billion light years, mayroong isang spot na mas malamig kumpara sa mga nasa paligid nito. Ang akala ng mga astronomers, ito ay dahil sa mas kakaunting matter sa area ng space na yon. Tinawag nila itong massive supervoid at ito ay nasa 10,000 galaxies lamang. Ayon sa pag-aaral, mayroon lamang 2% chance na ang cold spot na ito ay nabuo randomly. Ibig sabihin, may dahilan ang cold spot na to. Ayon sa isang researcher na si Tom Shanks, marahil ang cold spot na ito ay bungguan ng 2 universe, ang ating universe at isang bubble universe. Totoo nga ba ang multiverse? Para sa mga eksperto, totoo ito. Pero wala pa ring konkretong ebidensya. Yeah. Nananatili pa ring mailap ang ebidensyang magpapatunay na baka nga merong ikaw na dapat ay naging presidente. Bago nila patunayan na totoo yung multiverse, patunayan muna nila mga tol na merong nabubuhay sa ibang mga planeta. Kayo ba? Naniniwala kayo sa multiverse? Ako hindi. No, naniniwala sa multiverse mga tol. Hindi ako naniniwala doon. Kasi para saan pa, 'di ba? Para saan pa? Basta ang alam natin mga tol, merong langit at merong lupa. Dito sa lupa, nilagay tayo ng ating Diyos at merong langit kung saan meron doon, nandoon ang kanyang mga anghel, nandoon siya, syempre mga tol. Tulad nga ng sinabi ko kanina, bago sila lumabas sa universe natin mga tol. Dito muna tayo sa sarili nating solar system, sa sarili nating galaxy, sa Milky Way galaxy. Patunayan muna nila na sa bilyon-bilyong mga stars at bilyon-bilyong mga planeta na nandirito, meron pang ibang nilalang na bumibisita na sa atin dito na tinatawag nating alien. Lumalagpas agad tayo sa ibang galaxy mga tol, di nga natin alam kung merong ibang nilalang dito, di ba? Ikaw bilang isang tao, ano masasabi mo rito mga tol? Multiverse, no? Naniniwala ka ba rito? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.